Hello guys and welcome back to Tarot Page Philippines. And sa video na to, gawin natin ang weekly horoscope para po sa may mga sun, moon, and rising sign na Virgo. So this is for September 18 to 24. So kung bago po kayo sa channel, please click the subscribe button, bell notification, and give this video a like. At kung gusto nyo malaman kung ano po yung sun, moon at rising nyo po, kindly wait sa dulo po nating video. Meron po tayong link para doon. Kung naghahanap naman po kayo ng mga charms, crystals, incenso, and even po spell works, so po ng prosperity spell, pwede nyo po ako i-message sa Tarot Page Philippines Facebook. Same name, same picture po tayo. At tandaan po natin ha, lahat po ng readings natin, they are for guidance purposes. So, gamitin po natin yung free will natin ng maayos kung maaari. Virgo, kamusta na ba ang aking friend? Okay, sun, moon at rising. Well, we have your una is 3 of wands and come to the edge. O, diba? For the daldal tayo ngayon, friend. Dami natin kailangang ikuda sa mga paligid natin. Well, andun kasi, yun yung gusto mo. Yun yung inner being mo ngayon. Na gusto mong i-let go what you are really feeling. Gusto mong ipagkalandakan kung ano yung nasa loobin mo. Gusto mong sabihin, pero be careful ha. Kasi, di ba may kasabihan nga tayo, think before you click. Same thing din. Bago ka magsalita, isipin mo muna the possible end results ng mga pwedeng or ano yung pwedeng maging effect nitong mga to. Kasi I remember a story, parang ano siya parang CEO yata. Then very straight to the point siya magsalita, wala siyang pakialam sa nararamdaman or ano yung kakahinatnan ng sasabihin niya. Kung basta importante sa kanya, masabi niya. Nagkaroon siya ng sakit and nag-cause yun para hindi siya mawalan siya ng boses. Now, ang means of communication niya is literal, isinusulat niya yung ano yung kailangan niya. Nung sinusulat niya, doon niya nabasa yung mga gusto niya sabihin na parang binabalik sa kanya. Na-realize, doon siya nagkaroon ng realization na ay hindi pala dapat ganito. Ay dapat hindi ganito yung pamamaraan ko. Hindi ito yung proper way. Doon niya natutunan na gumamit ng mga please, thank you. Doon siya nagkaroon ng thinking na, ay, ayusin ko nga. Kasi hindi naman pala tama. Ay, medyo adjust ko ng konti kasi it's unhealthy yung way ko. Your ideas, andun tayo kasi with a come to the edge. Andoon na siguro in a way napupuno ka na rin eh. Andoon na siguro may irita factor, may point na napipikon na sa mga nangyayari. Parang gusto mo lang mag-express. Walang masamang mag-express, Virgo. Pero do it responsibly. Parang pag-inom lang eh, 'di ba? Parang drink moderately tayo. Parang walang masamang mag-enjoy, but sabi nga, lahat ng sobra, masama. Same thing with our expression. There should always be a set limit. Wag nating gagamitin na dahilan yung, di nararamdaman ko. Yes, yun yung nararamdaman mo. Pero there will always be better ways para ma-express natin to. There will be good ways or better ways for us to convey what we are feeling. Hindi yung basta-basta na lang. Yes, you are at the edge, but be matured. But stopping you time for a nap? Tsaka 3 of swords, Virgo. Ay, naintindihan naman kita, okay. Well, people around you can be harsh, tapos ito pa iba sa inyo na, hindi ako naintindihan kung hindi ito yung gagamitin ko. Hindi ko ako papakinggan, hindi ako susundan. Hindi bibigay yung atensyon na kailangan ko kung andun tayo sa point na yon na that is happening. Pero kasi hindi naman lahat ng tao kasi Virgo matured eh. Let's be honest, madaming tao talaga na isa't kalahat, pangat ang term natin, isa't kalahating bobo, isa't kalahating manhead, isa't kalahating self-centered,
Kasi iniisip lang nila yung maramdaman nila para sa kanila, and all the time, iniisip mo kung paano magiging maayos para sa inyo. Parang ando na nga sa point na hindi mo naintindihan before, pinipilit mo pa rin intindihin. Parang, in a way, ayun, pangat ng term, katangahan. Pero andun kasi, yung sabi, gusto mo maging bigger person eh. Pero andun na nga sa point na napupuno ka na rin. Andun sa point na nasa ano ka ni, yung edge, ano ba yung Tagalog nun? Andun ka na sa may bangin. Take a step back. Masyado mo na in-stress yung sarili mo, Virgo. Yung time for a nap, literal, kailangan mo ipahinga din. If kailangan mong mawala sa social media for some time, gawin mo. Kung kailangan mo ng peace of mind na kalayo doon sa mga taong isa't kalahating pasakit sa buhay mo, gawin mo. Sila nga nanggugulo eh, hindi mo binigyan permiso eh. Then, at the same time, you don't need their permission para gawin yung kailangan mong gawin. Wala ka namang gagawin na masama eh. Alagaan mo lang yung sarili mo. Wala kang gagawin masama. Bibigyan mo lang yung chance sa sarili mo na makahinga. Kasi nga ano ka na sa bangin. Well, your crowning card din kasi. Ayan, the devil. Tapos, here and now. Ay, ano talaga. Alam mo yung kahit gala ka ng gala. Hindi ko alam kung gala nyo ba is physical or yung utak nyo. Pero andun kasi na kahit na iniiba-iba nyo yung situation, kung nasan kayo or what not, andoon kasi na you need to stay in one place. Yung kailangan mong pumirme sa isang lugar, kailangan mo magstay. Kasi pinapakita sa akin ng cards dito, with syempre the card of the devil, kailangan mo din naman bigyan yung sarili mo ng chance na, date ko to, date ko with me, I, and myself. Yun yung kailangan dun eh. And andun kasi na, not all the time, magandang may kasama tayo sa paligid nating mga tao. Hindi sa lahat ng oras maganda na nakikimingle tayo. Meron tayong isang klase ng relasyon na kailangan mong bigyang pansin, and that is what you call as the intrapersonal relationship. Yung connection mo sa sarili mo. Here and now. Ngayon naman, sa pagkakataong ito, yung relasyon na yon ang kailangan mong bigyang pansin. Now, the card of the devil kasi, it's about Capricorn. Ginagamit mo, connected sa Capricorn yung card na yan, ginagamit mo yung work as isang pamamaraan para makatakas ka sa mga nangyayari sa paligid mo. Friend, wag ganon. Wag laging ganon. Pwede naman. Kasi ako ginawa ko siya dati. Yung sabay-sabay yung problem sa different aspect ng life ko, from finances noon, to my career, tapos sa family, tapos sa romantic life ko, then may health problems pa or health issues ako noon. Ando na ginamit ko yung work, pamamaraan para makatakas. Walang masama. But don't overdo it. Kasi minsan kailangan harapin mo din yung mga bagay-bagay eh. Kailangan din bigyan mo ng pansin yung mga kailangan mong bigyang pansin. Kailangan mong bigyan ng thinking or tamang panahon para mabigyan naman ng tamang response, tamang reaction sa mga bagay na yun. Your foundation, 5 of Cups. Truth be told. Virgo, masakit talaga, no? Kasi yung betrayal, pwede lang kasi siyang gawin ng taong malapit sa'yo. Hindi siya pwedeng gawin ng taong hindi mo kilala. Kaya masakit. Masakit siya kasi andun yung point, yung tiwala sinira. Hindi, yes, andun tayo pwede kong sabihin sa'yo, past is past. Pero mali yun eh. Kasi, experience mo yun. Sugat mo yun. Oras, pagmamahal, atensyon. Sarili mo ang binigay mo para ma-build yung relationships mo, yung relasyon na yun. Pero nangyari. Nga.
Isa masakit yung ano eh. At until now, yung iba sa inyo na iniwan, until now, nararamdaman nyo pa rin yung pain. Pag nababalikan, oh, andun yung point na isa hindi nyo iba hindi pinapansin. Yung iba sa mga Virgo, andoon na dead ba lang. Yung iba nga, nagsasalita hindi maganda. Pero at the end, iisa lang yung ibig sabihin nun lahat. You're still connected and still affected with what happened in the past. At yun yung foundation mo ngayon. Doon ka nakatayo. Doon ka nakapirmi ngayon. Andun ka nakatanim. Deal with it properly. Wala masama kasi ako minsan ganun din eh. Nila yung ex ko. Nagkakaroon ako ng negative words about the person. Pero, hindi ko naman siya lagi inuugali. Ayun, kung nasan man siya, di ba? Sana'y manahimik na siya. Your recent past. Two of Pentacles, tsaka a leg up. Alam mo yung ang hirap nung nakakatuwa, no? Yung sometimes yung help na kailangan mo, hindi mo ina-expect, manggagaling sa mga tao na hindi mo inaakala. Ang nakakatuwa pa, sometimes sila pa yung nag-o-offer ng help. Sila pa yung magbibigay, lalapit sa'yo. Kasi, nakapansin nila eh. And these are the people na dapat tinetreasure natin. Sila yung mga tao na binibigyan natin ng tamang oras sa ating buhay, ng tamang espasyo, tamang panahon, tamang oras. With the Two of Pentacles kasi recently, yung iba sa inyo, dumaan talaga ng financial hardship. Hindi naman tungkol sa inyo yung nangyari, pero more likely, yung karamihan sa inyo, nag-cause ito because of family members na nangangailangan ng help. Ay ko, sakit na mata ko. Ng help. And, ikaw yung gumawa ng paraan. And, alam mo yun, nilabas mo yung sarili mo, binigay mo yung sarili mo para to be there, to be a responsible family or a responsible friend. And ando na parang nahapo ka rin. Diba? Pa-smile-smile lang yan, pero sa likod niyan, nanggingit-git na yan kasi pagod na yan. Naggingit-git na yan kasi gusto na magsalita. Kasi ando na nga siya sa bangin. Gusto na talaga niyang gusto mo na ibulalas talaga yung mga nararamdaman mo at yung mga naobserbahan mo. May respect ka pa eh sa mga taong to. Sana lang talaga, personally, sana lang maibalik nila yung respect kasi may mga tao taga sa paligid mo, feeling nila lagi silang tama. Eh, di sila na, sana tamaan din sila, di ba? Ay nako, sakit sa bangs. Ito yung future na ikaw. We have here is the Six of Cups and building blocks. Continue the passion, ha? Huwag kang titigil doon sa nasimulan mo. May it be in your career, in your business, pwedeng sa relasyon or kung what not, kung ano man yung sinimulan nyo na andun yung heart mo, tuloy mo. Pinapatuloy sa'yo ng universe. With the building blocks, sinasabi dito, hindi man napapansin, pero habang araw-araw binagawa ang isang bahay, nabubuo din pala to. Araw-araw na bawat isang bato, o isang hollow blocks na nilalagay, bawat sementong tinatapal, bawat bakal na nilalagare, bawat kahoy na pinupukpok, nabubuo ng unti-unti. Same thing with you. Work in progress ka. Hindi, yung iba kasi sabi, hindi, wala akong kwenta. Hindi. Ang term, sabi ng universe para sa'yo, work in progress, working progress ka. Hindi naman Harry Potter, isang ganon, okay na lahat. No. Meron tayong buffer of time. Kaya hinahayaan tayo ng universe maintindihan natin tong mga to. Kaya hinahayaan ng universe na maranasan natin na unti-unti. Why? Because you will enjoy yung benefit. Mas ma-enjoy mo yung benefit sa bandang huli. Kasi alam mo, yung binighirapan mo, alam mo na binigay mo lahat, alam mo na dugot pawis mo, ang ininvest mo, oras mo, sarili mo ang nakatatak dun. Tatak Virgo, sabi nga nila. And maganda din nito, you are also guided by your past. Kukunin mo yung wisdom
nung nakaraan para magamit ito para makapag-desisyon ka ng maayos. Magamit mo to para magkaroon ka ng mas malalim na, okay, dapat ganito pala. Moments. Your physical environment. Meron tayo ditong the chariot and breathe. Now, chariot kasi is about movement eh. Well, ngayon, marami sa inyo feeling stuck up. It's okay. Walang problema yan if kung feeling natin na walang nagaganap. It's okay. Bakit? Bakit? Pinagtalim ka ba ng buto ng halaman, ng puno? Ano ba inuuna ng usually ng mga halaman? Nagpapalalim mo na ng ugat. Naghahanap yan ng tubig. Kinukuha nila yung mga nutrients sa lupa. Saka umuusbong ang dahon. Yun yung unang ginagawa, di ba? Maugatan lang tayo parang may mga puno sobrang lalim ng ugat. Kasi yun yung unang lang ginagawa. Ganun din in your physical realm. Sa ngayon, hindi mo nakikita yung effect. Sa ngayon, wala ka napapansin. Pero behind everything, it could be in the spiritual realm, in the mental aspect, or in sa mga tao sa paligid mo. Andoon na, meron ka ng impact na nagagawa. Just continue planting. Huwag kang tumigil. Maybe you're doing, sabi natin sa work, hindi napapansin na appreciate yung mga inputs mo or yung mga tasks na nagagawa mo. It's okay. You're not there to please them. Remember, do it because you love doing it. And while you're doing that, habang minamahal mo yung ginagawa mo, parang nililipat mo yung spotlight papunta sa'yo. And ang mga tao, mahilig tayo sa mga sikat, generally, at since nakikita na sumisikat ka, you will receive the love, the support that you will need. Even kahit pa yung recognition mo, kuha mo din. Huwag ka titigil, ha? Gusto ko makita ka maging successful. Your emotional environment, 5 of Wands, tsaka to be fair. Okay. You're acting na nga, diba, sa gusto mo. Andun, ini-invest mo yung heart mo. Approve yan, sabi ng universe. That is a big yes, sabi ng universe. Pero pinapaalala kasi din sa to be fair, yan ha, kahit na andoon na minsan lang naman, wag natin gawing madalas. Hindi katulad naming mga Scorpio, talaga ginagawa namin ugali yon. Minsan nagkakailangan na bagsak mo ng bomba. Mga one time, big time. Para mailabas mo the expression mo, di ba? Lalo kapag ando ka na sa dulo ng bangin, ng emosyon mo, o na iniisip mo, napapansin mo, minsan maganda rin bigyan ng isang bagsak para manahimik. Para alam nila kung ano yung lugar nila, ano ba yung sitwasyon. Minsan, ganun talaga. Isang ganun. Titigil ang mga yan. Well, I'm also seeing here sa emotion environment mo na yes, andun na parang may mga moments na mga ginagawa mo, parang walang nangyari. No. Meron. May mga nangyayari. Hindi pa lang timing. Because there's always a timing for everything. Yun yung maganda sa universe eh. Ang nakakaloka pa yung ka-universe. Ang ginagawa, sa ngayon, wala. For the long run, ganyan. Wala. Biglang pag nagbuhos ang blessings, pak! Ikaw na rin malulula. Yun nangyari. Saan galing yun? Because you waited. You planted. You watered it. Inalagaan mo yung investment mo by doing yung kailangan mong gawin. Then, at the right timing, aani ka naman. Your hopes and fears, kapatid. Death and between worlds. Well, kung natatakot ka naman talaga sa changes, isa lang mapapromise ko sa'yo. Ang pagbabago ang isang bagay na hindi magbabago. Laging may pagbabago, laging may nagaganap, laging may mga nangyayari. And that's what is really going on. Huwag ka matakot. Kasi, yung mga pagbabago, parang pwede mo siyang tignan na parang sabihin natin, isang malaking alon. Dalawa na naman gagawin mo pag may alon na malaki. Lalabanan mo yon, good luck, kung kaya. Or, sumabay ka, sumakay ka. Sipin mo na rin parang yung mga ibon. Kapag may bagyo, yung iba sa kanila magtatago,
Kasi malakas ang ulan, malakas ang hangin. So maghahanap sila ng mga sisilungan nila. Pero ibahin natin ang agila. Ang agila, ginagamit nila yon para umangat. Gagamitin nila yun hanggang umibabaw sila doon sa ulap at gamitin nila yon para yun yung magtulak sa kanila paangat. Yun yung magtulak sa kanila para mas makalipad ng mas malayo, mas mahaba, at hindi nakakapagod. Paano? Syempre may hangin. So naka-open na lang talaga yung pakpak nila. Nag-glide-glide na lang sila doon. Huwag kang matakot. Takot, nag-uugat yan kasi hindi mo alam kung ano yung susunod. Hindi mo alam yung nangyayari. Have faith. Panghawakan mo yan. This is your immediate future sa Virgo. Nine of Cups. Clean it up. Hindi ako magtataka. In the next few days or weeks, may mga tao talagang unti-unti mong ilalayo yung sarili mo. Unti-unti mong bibigyan ng boundaries. Kasi nag-observe ka eh. Tsaka nakikita mo na parang, itong taong to, medyo, or itong bagay na to, nakukuha lang yung, napapatay lang yung oras ko. Sabi din, games, ganyan. Pinapatay ko lang yung oras, pero wala naman productive na nangyayari sa akin. Hindi naman ako nag-improve, hindi naman ako kumita, mga ganon. Sa mga tao naman, hindi yung point na, itong taong to parang nandyan lang naman pag may kailangan eh. Nandyan lang siya kapag masaya, pero pag medyo kailangan ko ng support, poof, it became Coco Crunch. Nawawa. It's okay. Clean it up. Ganun talaga. Sabi nga nila, habang nagmamature tayo, may mga natatanggal. Parang sa halaman din. Habang tumatanda ang halaman, lumalago yan, may mga nabibitawan, may mga natatanggal na dahon along the way. It's not a problem. Let it be, kapatid. Lalo ngayon, nasa dulo ka ng bangin. So, I hope nakatulong po yung readings sa'yo. At tandaan, yung mga naging readings natin, they are for guidance purposes. Use your free will wisely. At kung bago ka sa channel, please click the subscribe button, bell notification, and palike na rin po na ating video. At kung gusto niyo pong suporta na mas lumago po ang ating channel, pwede niyo po i-click yung join button o yung thank you or thanks heart sa baba po. And sa mga naghahanap po ng private readings, also po ng charms, crystals, incenso, or even spell works tulad po ng prosperity spell, pwede po kayo message Tarot Page Philippines Facebook page, same name, same picture. So Virgo, maraming salamat sa iyo. God bless, namaste, Hare Krishna, and blessed be. At naway magkita tayo very soon. And all the way from Baguio in Casa Vallejo, I hope you'll keep safe and goodbye for now. Thank you.